share ako sa inyo. Ang daming drama ngayon dito sa trabaho namin. Ilang buwan nang matumal ang trabaho namin. Binuwag na. Since kami nga slow down, so kami yung unang nasampulan. Hello guys. It's snowy. It's This winter is- time. This is what spring is like in Calgary. Malala pa sa winter. Mas makapal pa yung inis no ngayon, no? Kesa Yan, nung... Kapal ng ano. Kesa nung winter time. Actually, nalusaw pa ka kanina kasi maganda yung init ng araw kanina. Kami ay nalusaw. Kaya ano ngayon, slushy. Ayan ah, ayan, kapal pa. Puting-puti yan. Ito kami sa Walmart ngayon at meron kaming sosoli. Sosoli kaming item. Actually, hindi dito sa Walmart na branch to. Pero pwede naman. As long as may resibo. At unopened yung item, wala ang problema. Usually sa ibang branch. Oh, ayan. Oh, sarap. Init. Customer service tayo. Customer service. Yan. Miyak na. Dapat pala kumuha na muna ng item na ipapalit kung exchange yung gagawin. Kasi ay kung narekta sa customer service, full refund pala yun. Ay, may ibon! Bad yan, ayun. Ayun, nasa loob. Bad yan, hindi yan pwede. May pagkain dito. May ibon nakapasok sa Walmart, guys. Problema yan. Ayan, yan, lililipad. Sa bird. Sa bird inside. Lang ang problema. They don't have the item that we are looking for. Yung specific na kailangan namin. So, ang option natin is to refund. Diyan na yata may. Ano ba? Laba dyan na. Dito? Dito? Pwede na dito siguro. Oo. Full refund and then bibili na lang kami sa ibang store. Eto pala. Sarado. Doon sa kabila lang ngayon. Shoppers. Ito na lang. Makikililagpas lang naman tayo. Yun, another day. Nakaraos na naman tayo. So ngayon ay anong araw na ba? Martes na. Mabilis lang ang lumilipas ang mga araw. At may share ako sa inyo. Ang daming drama ngayon dito sa trabaho namin. Share ko sa inyo. Secret lang natin hindi sasabihin Ang daming hanas ngayon dito sa trabaho, guys. Ano naman, manageable naman. Hindi naman tayo nai-stress, no? Pero ang daming ganap. Simulan ko ang storya. Last week, bago natapos yung last week namin na trabaho, nagkaroon kami ng meeting sa management. At surprise yun. Kumbaga nakaset nung araw na yun, pero walang may alam kung ano ba yung mahalagang usapan. Pero alam namin na medyo importante kasi yung mga kasama sa meeting, mga ka-meeting namin ay management talaga, yung mga matataas. So kami yung mga panggabi. So yun nga,
Paano ba ikukwento yun? So yun, 'di ba? Nung nakaraang vlog parang nabanggit ko na yun na ilang buwan na kaming slow down, no? Malamang may idea na kayo, no? Kung ano yung announcement, bakit kami pinatawag. So hindi nga kayo nagkakamali. Tama yung hula ninyo. Binuwag na ang panggabi. So hindi naman siya biglaan. Binigyan kami ng 2 buwan. Bali pinapili kami. Sa ngayon kasi meron kaming 4 na shift sa trabaho. Merong weekdays na pang umaga, yung 7 to 3. Weekdays na panghapon, yun yung 3 to 11 ng gabi. At kami, panggabi, overnight, na nagtatrabaho ng 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. At meron pa kaming pang-4 na bago lang idinagdag, siguro 1 year, 2 years ago. O 1 year, nasa mahigit 1 year ago na siguro. Yun yung weekends. Nagtatrabaho sila ng Friday up to Monday. Nagtatrabaho sila ng 10 oras bawat araw. So yun nga, meeting kami at sinabi nga na it was a hard decision, it was business decision na kailangan ng tanggalin yung panggabi dahil nga hindi na wala ng profit, wala ng profit yung panggabi. Pero mind you, nagtatrabaho pa rin kami magdamag, pero may mga gabi na may mga araw na talagang nauubos yung trabaho at nagpapa-volunteer sila kung sinong gustong umuwi. Meron pa ngang time na talagang pinauwi na nga kami ng sabay-sabay ng maaga. So hindi nga nagiging maganda, kaya yun nga sabi, it was a business decision na tanggalin na yung panggabi. Pero sabi nila bukod doon ay yung aming kumpanya meron lang tatlong site or 3 branch kung na mayroong panggabi. At they are working towards tanggalin na lahat ng mga panggabi. Pero hindi namin alam kung mangyayari yun sa ibang site na hindi naman sila slow down. Kumbaga, yung panggabi nila is profitable kasi busy at marami silang trabaho yung ibang site. Since kami nga slow down, so kami yung unang nasampulan. Kami yung unang matatanggalan. Hindi pa naman natanggalan, kundi matatanggalan ng panggabi. So ayun, binigyan kami ng 2 option. Walang magbabago sa mga operator, walang bibitawan, walang i-lay off na operator na kagaya ko. Kung hindi, kailangan lang namin pumili ng shift. Pero kung sobrang dami na sa isang shift na nag-aagawan, ang magiging move is to prioritize kung sino yung mas senior, no, or seniority. Kung sino yung seniority, sila yung mas makakapili kung saan nilang shift gusto. Ang 2 shift na in-offer nila is una yung panghapon 3 to 11 at pangalawa is yung weekends na Friday to Monday. Actually ako, a few months back, meron na akong request para magpalipat sa umaga. Pero dahil nga slow down kami at yung umaga naman may sapat na tao, walang nangyayari sa application ko. 2 kami na from overnight nagpapalipat sa pangumaga. So ngayon parang baliwala na yon. Wala na yon yung application namin na yon. Kasi nga ang priority ngayon yung weekends, dahil kulang na kulang yon, mapunan yung weekends. Guys, kung ako tatanungin ninyo, yung weekends hindi magwo-work sa akin yun. Isipin nyo na lang, no? Yun na lang yung family time. Family time, tsaka yung church, lahat yun mawawala. So sabi ko, hindi ako uubra sa ganoong setup. Kaya syempre pinili ko yung panghapon. Ngayon ito na ang problema. Doon sa panghapon,
walang assurance yun. Kasi merong dalawang mas senior sa akin sa shift namin. Kung sabihin nila na dalawa lang ang kukuhanin nila at yung dalawang katrabaho ko sa shift ay yun din yung pipiliin, yung dalawang senior namin, wala na akong chance, weekend na ako. So pagka ganon, talagang wala akong choice kundi maghanap ng ibang trabaho. Yun, pero malaki naman yung chance na maging panghapon tayo. At yun, napag-usapan na namin nung araw din na yun, nag-usap kami ni Mami pag uwi ko sa sa pag-uusap namin, dahil ang mga bata medyo malaki-laki na rin naman, mawa-workout namin na malipat ako sa hapon. Mawa-workout namin, papasok ako ng alas 3 ng hapon, uuwi ako ng 11 ng gabi. Ang advantage nun, makakatulog ng straight. So halimbawa makauwi sa bahay before 12 midnight, mas mahaba-haba pa yung maiitulog ko compared na ngayon na panggabi tayo. Sa akin, maswerte na ako pag nakatulog ako ng 5 oras na straight. Maswerte na yun talaga. So yun yung isang advantage. Yun nga lang, ang mga bata sa school, mahahatid ko lang sila pero hindi ko sila masusundo. And ang sabi ni Mami is may dalawang option. Pwede niyang gamitin yung break niya para sumundo, o kaya naman tuturuan na namin yung bata na magbus na sila pauwi, which is accessible naman. Yun nga lang, maglalakad sila ng medyo mga 10 minutes. Lalakarin nila from the station kung saan titigil yung bus papunta sa bahay. So yun, yun nga nangyari. Pero maswerte pa ako na sa amin kaya namin i-workout yung maging panghapon ako. Pero meron kami mga kasamahan na talagang mahirap para sa kanila, mas mahirap. Kasi meron nga sila mga mas maliliit na anak na talagang wala sila halos option kundi magpanggabi lang talaga para maalagaan nila yung bata. So yun ang nangyari. Pero hindi pa yun nakakagulat, no? So ngayon meron kaming bisor. At syempre mawawala na yung shift namin, diba? I-demolish na, bubuwagin na nga. So saan ngayon mapupunta yung bisor? Ano? Magpo-floating siya. Ngayon lang week na to na nalinawan namin na nga, nung nakausap ko yung bisor ko, na ngayon ko lang din na-realize, ganun lang din pala kadali na pakawalan. Pag bisor ka pala, napakadali para sa kumpanya na pakawalan ka or tanggalin ka. Pag sinabing business decision, dahil kailangan, dahil wala nang profit, or syempre wala na yung shift mo, saan ka pupunta, no? So inopera naman daw siya ng trabaho, pero napakalaki daw ng ibabawas sa sahod niya, napakalaki daw ng mawawala. And then kung hindi daw niya tatanggapin, hindi no choice kundi tatanggalin siya ng kumpanya. And binigyan lamang kami, magte-take effect yung, ayun nga pala, magte-take effect nga pala yung itong decision na to, yung plano na to sa June. So kung tutusin, meron pa kaming 2 buwan para mag-arrange, di ba? Parang nagbigay din sila ng 2 buwang palugit para i-arrange, ayusin yung setup sa pamilya, paano gagawin. Worst case scenario, kung hindi magwo-work sa amin, makapaghanap ng trabaho, mag-quit, ganyan. So yun, nakakagulat lang. Kasi hindi ko akalain na yung bisor namin is ready sila na ang dali lang pala sa kanila na pakawalan. Pero hindi lang ako doon nagulat, no? Mas na-shock ako sa akala ko kapag kabisor ka, kapag ikaw ay tatanggalin ng kumpanya, in all cases ay bibigyan ka ng separation pay, or ano nga bang tawag sa ganun? Severance ba yun? Severance pay. Kasi doon ako nagkamali, no? Na-realize ko na hindi pala yun sa lahat ng cases. Kasi bali ang nangyari sa kanya, since ayaw nyo nga tanggapin yung ino-offer na work na napakalaki ng mawawala sa kanya,
ibig sabihin binigyan na lang siya ng 2 buwan. At kapag ka pala ikaw ay binigyan ng 2 buwan para maghanap ng trabaho ng malilipatan, ibig sabihin hindi ka pala nila kailangan bayaran ng severance or ng separation pay. Yun yung ngayon ko lang na-realize na ganun pala yun. First time. Yun lang. So parang realization ko doon is pag bisor ka pala, dahil nga nasa management ka, napakadali ka lang palang pakawala ng kumpanya. Kahit pa sabihin na ilang taon ka nang nagtrabaho bilang bisor. So ganun. Grabe. Parang nakakaawa ba? Nakakaawa rin sa kanya kasi wala rin halos binigay sa kanyang choice eh. It's either tanggapin niya yung napakababang offer na parang naging office worker na lang siya, or else maghanap na nga siya ng ibang trabaho. Yun ang nangyari. So yun, ewan ko, may mga plano ako, pero yun nga, ang isang realization ko dito is hindi nga stable ang warehouse na to. Kumbaga, kung meron ako na-realize, dapat sa ngayon pa lang ine-establish ko na yung sarili ko na mapunta doon sa mas stable na trabaho. Although yun nga, sabi ko nga sa inyo, in-assure naman kami ng management na sa operator hindi kami mawawalan ng trabaho dahil ililipat lang kami ng shift. Magsisiksikan kami ngayon doon sa 2 shift, sa weekends or sa panghapon, kasi may mga operator na sila, kumpleto na sila, then madadagdag kami. Siguro lang naman kami, 6 lang naman kami. So sabihin na natin siguro yung 3 mapunta sa weekends, tapos yung 3 mapunta sa panghapon. Pero hindi pa rin sigurado yun, walang kasiguraduhan. Yun nga, pinagdi-decide na ang lahat ngayong week na to, kasi nga gusto nilang by this week ay makapagbigay na sila ng offer. Parang parang bali ang mangyayari sa amin, magbibigay ulit sila ng offer of employment na doon na nga kami sa bagong shift kung saan kami ilalagay. Yun ang istorya. So maraming drama, maraming nangyayari ngayon sa trabaho namin. At wala, ganun talaga eh kapag slow down eh. And parang sa nakikita ko, parang hindi sa paigi. In the future wala pa kaming nakikitang linaw kung kailan magiging busy ulit. Yun lang naman na share ko lang sa inyo, mga pangyayari. Ang mga pangyayari. Kaya abangan na lang ang susunod na kabanata.